So magandang umaga ulit sa inyo mga para, dito tayo sa probinsya, and good morning sa mga nanonood, sa ating mga subscribers sa mang panig ng mundo. Mga tropa, andito tayo sa ating, siyempre yung project natin last time na kulungan ng ating mga bantam. Nung last week, so 2 weeks ago, nagtanim tayo ng frog grass, naglagay din tayo ng kanilang kulungan. Tapos, syempre, yung mga breeders natin is nilipat na rin natin dun sa kanilang bagong kulungan. And ngayong araw naman, ayan, makikita ninyo, natriman na rin namin yung suha dito sa harap ng ating range area para sa mga alaga nating Japanese Bantam and Thai Bantam. So, ito, tinrim natin para mabuhay yung ating frog grass kasi nga, napansin din natin na hindi siya masyadong naarawan. So, napaka-importanteng maarawan yung ating tanim na frog grass para mas mabilis yung kanyang pagtubo. So yun guys, pasok tayo dito sa ating ginawang range area para sa ating mga chabo. So ito na yung update sa ating itinanim last week. So 2 weeks ago. Ngayon ay December 6, 2025. So yan, good day sa inyong lahat, sa mga manonood natin or yung mga subscribers natin na laging nanonood dito sa ating channel. So good morning sa inyong lahat. So ito yung ating tanim na frog grass. 2 weeks ago simula nung tinanim natin. As you can see, ayan, unti-unti na siyang tumutubo. Medyo mabagal nga lang yung kanyang paglago kasi nga gaya ng nabanggit ko kanina, hindi masyadong naarawan dito sa area na to. So ayan, update dito sa ating mga breeders. Ito yung ating black matted. So yung nakabilad kasi pinaliguan natin kanina. So ayan na siya, yung hen natin. Ayan. Sa mga nag-aalaga ng chabo, shoutout sa inyong lahat. So ayan, dito sa kanyang pugad, meron na siyang 2, 4, 6, 8. So lucky number, 8 itlog. And hopefully, sana yung matuto na siyang maglimlim kasi nga 'di ba sa nakaraang buwan, ng mga nakaraang buwan nag-ano siya ng itlog pero hindi siya masyadong natutong maglimlim. So ngayon, observe ulit natin siya. Kapag hindi pa rin talaga siya naglimlim, may possibility na i-incubate na lang natin or lagyan natin sa incubator yung kanyang mga itlog. Pero gusto sana natin masanay siyang maglimlim kasi ibang-iba pa rin yung nalilimliman ng hen yung kanyang mga itlog. Saka natin yan. Tapos guys, dito wala yung ating benjarong kasi nakabilad. And ito naman yung iba nating gagawing kulungan. Hindi pa siya maayos kasi nga unti-unti lang muna dahil nga marami pa tayong pinagkakabalan. So ito yung dalawang sisiw natin last time. Ang tapang oh, ang liit pero ang tapang. Ito guys, anak ng white cross sa black matted. So tinry lang naman natin i-breed yan. Yung mga white natin na nakawala dun sa labas, yun yung pinares natin dun sa black matted natin. So ayan, pakita pa natin tong iba. And guys, check this out. Ayan, wala na yung naglilimlim. So 3 out of 7 na itlog, bugok yung 4. So meron tayong 3 papisa dito. Ayan yung mga sisiw nyo, ang gaganda. Ito guys, black matted cross dito sa hen. So tignan nyo yung sisiw nya, napakaganda. Check natin isa-isa kung anong size ng mga paa nila. Sa mga hindi nakakalam guys, meron dito sa Pilipinas, ang tawag nila sa pinakamaikling paa ng chabo is short leg. Ayan. So short leg siya. Ayan o. Maikli ng paa. Next. Short leg again. Yung isa, parang malayo pa lang nakikita natin medium leg siya. Ito medium leg, matangkad. Ayan. Mas mahaba yung paa niya compare doon sa dalawa. So ayan yung difference ng short leg, medium leg, tsaka long leg. So ayan tingnan yung mga itsura nila. Buti na lang mabait tong hen natin. Ayun pinakamaliit yun. Tsaka yung dalawa, ayan maliliit sila. Itong isa medyo mahaba yung paa niya. And guys, meron pala tayong bagong hen dito. Hello, ayan Itong hen natin na to, nakuha natin sa Manila. So medium leg siya. Ayan guys, medyo mahaba-haba yung paa niya pero chabo pa rin siya. Nagustuhan lang natin dyan guys yung kulay niya. Ito
Ang tawag nila sa color na ganito is lavender mottled. So kung meron tayong black mottled gaya nito, kasi black tapos may spot-spot siyang puti, so black mottled tawag. Yun naman isa is lavender mottled. So yung mga lavender mottled nanggaling din sa Thailand yan, in-import dito sa Pilipinas, and yun, binread na lang ng mga importer na parami nila. So ito yung tsura niya guys, oh. Diba? Okay din yung kulay niya. So sa ngayon, ito lang muna yung ating mga na-avail kasi ito lang yung kaya ng ating budget. Hindi pa natin kayang bumili ng mga talagang pangmalakasang Thailand breed na chabo. So meron kasi mga fantail, meron yung depende sa color niya, merong white, merong yellow forest, or yung yellow forest mahilin tulad natin kung nag-aalaga kayo ng Texas, yung lemon sweater, yon. Parang ganun yung kulay niya. Tapos meron din BBR or black breasted red. Tapos ano pa ba ibang kulay? Marami. So hindi pa natin masyadong kabisado lahat, pero dito muna tayo magpo-focus guys. Medyo mailap tong nabili natin guys. Tapos ito, meron tayong binebenta rito. Ayan. CCU pa lang siya. Pero benta na natin pares yan. Benta natin ng mas mura. Kasi focus tayo dito sa color ng black mottled, lavender mottled, tsaka yung benjarong. So habang nag-start pa lang naman tayo, tinatry pa lang naman nating paramihin sila. Ayan guys, huli natin. Ang ilap niya. Mailap siya guys. Yan nga pala, yung ano natin na yan, yung lavender mottled natin yan, binyahe pa natin from Manila. So shoutout kay Sir Yet. Siya yung nag-provide sa atin ng materyales na gagamitin natin for lavender na color. Yun mga tropa, dito pa naman yung ating mga basyo ng Wilkins na gagamitin natin para mataniman dito. Kasi nga hindi siya gaanong naarawan. So kung papansin niyo, lilim na lilim talaga dito sa area na to. May mga parts lang dito na naarawan pero hindi lahat. So ang plano kasi natin dito, magtatanim tayo ng mga pechay dyan sa ano na yan, sa mga basyo ng mineral water. So ang problema lang talaga natin, itong nandito sa taas. Ayan. Yung mga bandang ibaba, natriman na naman na namin airpot kanina. Pero yung mga nasa tuktok, yun yung problema namin kung paano akyatin. Marami kasi siyang antik o yung malalaking langgam na nakatira dyan sa suha. So yun yung problema natin. Kaya dito muna yung inuna namin sa mas mababang parte ng suha para matanggal lang yung mga nakaharang dito sa ating kulungan. Kasi importante nga talaga yung araw dito sa ating kulungan. Dapat natatamaan siya every morning kasi unang-una sa lahat itong tanim natin, tapos yung mga alaga nating manok pinapaarawan din natin para mas healthy sila. So ayan, meron pa tayong next project dyan kung maharap natin this weekend kasi nga long weekend ngayon. Saturday, Sunday and Monday walang pasok. So tatry natin kung mapuputol natin yung pinakamataas na part ng suha. Guys, ano, nagbe-breed na rin yung ating mga benjarong. And yung ating pinartner naman doon sa black mottled na lavender mottled na kastahan na rin kanina. So wala pa kasi tayong i-prepare na pure color Pero ang sabi naman ni Sir Yet, yung pinagkuhanan natin nito, siya nagbe-breed din siya ng ganito. Basta black mottled to lavender mottled, may possibility na maglalabas din siya ng lavender mottled and black mottled. So dalawang kulay yung lalabas, walang ibang kulay. Kasi pag kinross mo daw to sa ibang color like yung red, minsan hindi maganda yung kinakalabasan na kulay. So mas advisable daw na black mottled cross dito sa lavender mottled. Yan. Lagyan natin siya dyan kasi basa pa yung katawan nila guys. Nagpaligo tayo kanina ng manok. Ayan sila. So yun na mga par, meron din pala tayong paparating na alaga, yung nabanggit natin during our last vlog na bagong alagang kakatil. So yung kulungan niya nandyan na rin sa loob ng bahay.
Isiset up pa naman natin yon, ayusin pa natin yung kanyang mga tungtungan, tapos lalagyan din natin siya ng mas magandang kainan kasi nga yung iba advisable daw na maglalagay tayo ng potting tray. So mas okay daw yun compare dun sa plastic kasi ayun na, hindi ko pa sigurado kung talagang totoo yun, pero itatry lang naman natin kasi yung nabili nating kulungan sa online may free siyang pakainan tsaka painuman. So sabi nila mas okay daw yung potting tray daw yung gamitin natin. And sa mga subscribers natin dyan, shoutout sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa channel, lambing lang tayo na mag-subscribe kayo and hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next YouTube upload videos. Happy farming sa inyong lahat. Ingat po lagi and God bless.